Yan, dito na tayo sa Motor Clyde dito sa Santo Tomas, Batangas. Kuya, ano available natin for breakfast? Well, ang Motor Clyde is nag-start from Saudi Arabia. Technically, ang pinagmulan lahat niyan is through Coach Clyde. Sa di kalayuan, pinuntahan namin ang isang malawak na training ground ng Motor Clyde. Ang dirt course na to ay ang praktisan ng off-road. May uphill, downhill, log cross, at iba-iba pa. Dito, sinubok ang tatag ng aking mga kalamnan. Sa racing, di ba sabi ko sa iyo, take off right foot? Sa racing, nasa gear ka. Para madali ka mag-shift. Okay. Bawal ka mag-shift pag paliko ka lalo na sa off-road. Pag straight lang, shift ka doon. So, mas madali. So, second gear tayo, no? Sa second gear din magbe-brake, coach. Gagamit na tayo ng front at saka rear. Walang gear down. Pwede mag-gear down. Pahinto ka na eh. Basta, gagamit ka ng front and rear. Okay? Ready? Go. Masaya! In fairness, masaya. Pero sa katawan ko, masakit din eh. lahat ng tabako na yanig eh. Tapos ang pinakamahirap, the short amount of time you have for you to transfer your weight. So big props to off-road riders, lalo na yung mga tumatalon, mga nag-MX. Naku! Big props sa inyo guys. I know it's really fun to watch and it looks easy. Feeling it now. Alam ko na, napakahirap. Nagtataka kayo bakit kailangan mag-jump sa adventure riding. Basically, pag adventure riding, mamimili ka minsan eh. May obstacle, kung mamemreno ka, gagapangin mo, or it's easier and better to just jump the obstacle. So, kaya natin pinapractice para yung train of thought mo, hindi ka na bagal mag-isip. Magiging reflex mo na siya, mabilis mag-process yung utak mo kung, mamemreno ba ako? Tatalunin ko na lang. So, may mga ganong instances. So, for example, pagdating sa lubak, kunyari, taga Bulacan ka or moonwalk, madaming lubak, may pothole na malalim. Pag namreno ka at ginapang mo, maaring tumama yung iyong oil pan or yung headers mo. Kung ano man ang nasa ilalim ng motor mo, maaring tumama. So in that sense, pipiliin ko na lang i-jump or i-hop yung motor para at least safe lahat ng pyesa ng motor ko. That's if safe. So it's more of talagang practice para yung thinking mo, yung proseso ng pag-iisip, whether fight or flight, whether jump or stop, mas mabilis. So, syempre, hindi pwedeng mawala ang ating tambay kapag wala tayong food trip. Kaya i-review na natin ngayon ang Motor Clyde Cafe's set of food. At dahil sa sobrang init, takot maarawan ng mga Tambiolo girls natin, may bago ako ngayong sa episode na to. Tambiolo Boys! Medyo matitigas ha. Walang practice eh. Ayun, okay. So, meron tayo ngayon tatlo na makakaharap na Tambiolo. Food, beverage, and dessert. Kuya, order na po kami. Ako pala, ang order ko po ay chop suey. May rice na po ba to? Wala pa po. Isang rice lang, kuya. For dessert, fried ice cream. And ang ating drinks ay kapeng barako. Kuya, pwede mo mag-request ng Pocari Sweat? Yan. Pocari baka naman. Kayo ang favorite ko. Bawat ride. Libreng Pocari lang, masaya na ako. May tinamaan ba akong bestseller, kuya? Meron naman po. Ano po? Yung po aming fried ice cream. Fried ice cream is bestseller. Thank you po, kuya.
pang maramihan pala yung chop suey. Kaya walang rice. Thank you po. Thank you very much, kuya. Thank you po. So, paano guys? Tikman na natin to. Chop suey. It's good. Yung mga chop suey na pwede kong kainin buong araw. Fresh yung gulay, hindi siya frozen. Crunchy pa, hindi overcooked. Sarap. Pero sa mga katropa kong may gout dyan, iwas lang kayo sa mga laman loob ah. Kailangan na natin magkanin. Dahil vegetarian naman tayo for today. Pwede ako mag-rice. Lalo na dami nung ginawa natin kanina. Alam mo yung nag-enjoy ako, pero nayanig yung katawan ko. Yanig talaga, min. Hindi sanay eh. Grabe yung crunch ng gulay, saktong-sakto. Ayoko yung chop suey na overcooked na malambot na yung gulay. Tikman natin yung kapeng barako. Napakasarap. In fairness. Kahit walang cream and sugar, para sa mga black coffee boys and girls out there, kapeng barako nila masarap as is. Na miss, hindi ko masabing bitter eh. Kasi may lalasahan akong bitter coffee eh. Ito matamis talaga eh. Lalo na pag hinaluan mo ng hangin, yung paghigop mo yung may hangin na kasama, malalasahan mo talaga yung pagkatamis niya. Pero ang nasyak ako, akala ko lata to. Ceramic pala. Ceramic. Yung ice cream. Thank you very much. Ito na yung fried ice cream. Tikman natin. Yung silkiness ng ice cream, biglang crunchy yung ano, sa labas. Parang yun, hindi ko makumpara eh. Different for the senses. So, sa bawat tambike spot na pinupuntahan natin, nire-rate natin sa 5 criteria kung worthwhile nga bang puntahan at sabihin na isang perfect tambike spot. Ang una, parking. Siyempre, specifically made talaga yung lugar na to para sa mga riders, mapa solo or grupo. Siyempre, ang rating nan ay 5 stars! Wala nang iba pa kasi sobrang luwag, napakadaling puntahan, hindi ka kailangan kabahan pag pumunta ka rito. Siguro dagdag lang ng konting lilim or silong para hindi mainitan yung mga upuan. Otherwise, magandang-maganda, napakaluwag. Pangalawang criteria natin, hospitality. Sa hospitality, wala akong masasabi. Siyempre, ginawa talaga tong lugar na to para sa mga riders. So, kabisado nila ang bawat pangangailangan ng isang rider. Sobrang bilis tumanggap. Lahat ng drinks malamig. Meron din silang hindi malamig para sa mga ayaw nun. Kape, isa sa mga pinaka-importante. And of course, maganda ang pagtanggap nila sa atin. So, pagdating sa hospitality, next criteria natin ay ambience. Meron silang space or area para sa mga ayaw ng aircon. Gusto lang magpahangin, gusto sumilong. Meron din silang area para sa mga gustong malamigan. Meron silang aircon space, meron silang mga sopa. So lahat ng yan nagfo-fall into that, and kahit na anong klase kang rider, anong klaseng petics ang gusto mong gawin, pwedeng-pwede dito. Aside from the additional training grounds, both on-road and off-road, talagang sobrang solid ng ambience dito. So for the ambience, 5 stars. Ang susunod ay quality of service.
Talagang solid. Naabutan kami ng change of shift ng mga tao. Kasi by the way, meron din silang night training na available on demand. So kailangan yung i-pre-book yung night training, available yan. Kaya nag-abutan kami ng after shift or yung change of shift, talagang in-endorse pa kami. Ito po si ganito, this is her name, this is his name. Siya na po yung mag-aasikaso sa inyo kasi mag-out na ako. Aside from that, lahat ng hingin mo, hanggat kaya nila, ang bilis dumating. So aside from the food na kailangan mong lutuin, yung mga drinks, number 1 yan, lalo na pag galing ka sa mahabang ride tapos mainit. So quality of service talaga ay bibigyan natin ng tumataginting na 5 stars ulit yan, idol. At ang panghuli, quality of food. Yan ang importante sa atin, guys. Yan ang importante. Kasi hindi tayo babalik-balik sa isang lugar kahit na anong mangyari kung hindi naman masarap ang pagkain. Yung chop suey, ang crunchy, ang tamis, alam na alam mong niluto, bagong luto. Hindi yung pre-nep, niluto, tapos freeze or freezer muna, tapos pre-pack na, tsaka isa-serve, papainit lang. Hindi. Lahat ng pagkain talagang ginawa or niluto specifically for you. Tapos yung price point, grabe. Yung price value versus the quality of food na binibigay deserves A. Solid 5 stars, pre. Solid 5 stars. Siyempre, lalabas tayo sa overall rating of a perfect 5-star rating for Motor Clyde Cafe. Wala na tayong ibang gagawin pa kundi magdikit na tayo ng stickers natin dahil ang Motor Clyde at ang Motor Clyde Cafe ay unofficial Boss Carl Tambike Spot. Let's go! Huwag niyong kakalimutan na mag-ipon ng magagandang alaala sa bawat tambike nyo ng tropa. I'm Boss Carl. Ingat! Tikman natin yung mga hindi ko nabunot. Lugi ako sa kanila eh. Sila nakakapili eh. Ay, ang sarap ng sinigang, boy. On behalf of Motor Clyde Training Center, this certificate of completion is hereby awarded to Carl Sena for completing the on-road and off-road training course conducted at Motor Clyde Compound, Barangay San Francisco, Santo Tomas City, Batangas. Long press mo to, coach. Ang mga ganun pagkakataon, minsan ayokong host eh. Kasi sila nakakapili, ako tambiolo eh. Parang mga unggoy lang eh.